morning din po sa inyo. We encourage po for you to share our live stream para po madami tayong makasama sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for the privilege, O God, to worship you and to praise you in this place, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil malaya po kami na ipakita sa inyo, Panginoon, kung gaano kami ka-grateful na niligtas mo kami, Panginoon. Kung gaano po kami ka-grateful na minahal mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan. Panginoon, siyasatin nyo nga po ang aming mga puso, O God. Ihanda nyo po ang aming mga puso sa pagpupuri sa inyo, O Lord. Salamat, O God, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kabutihan, O God, na kahit kilala mo kami, kahit bawat isa sa amin ay hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Pero minahal mo pa rin kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh God, right now we pray that you search our hearts, change our hearts, O Lord, and renew our minds. Father, we pray, O God, na baguhin mo po ang aming buhay. Baguhin mo po ang aming mga ugali, Panginoon. Kung meron pa, Panginoon, na nasa aming mga puso na hindi kaaya-aya, hindi karapat-dapat sa inyo. Kung meron pa, Panginoon, kaming mga nasasabi, nararamdaman, na hindi nakakalugod sa inyong harapan, Panginoon. We pray, O Lord, na i-correct mo po kami. Mold us, O God, to be the person that you want us to be. Father, salamat po sa oras na ito. Malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin na narito ngayon, Panginoon. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, Panginoon, hipuin mo po ang bawat puso na narito ngayon. O Lord, we also pray, O God, sa worship team, O God. Lord, let your presence, let your anointing fall, O God, as they lead us into worship, O Lord. Sa lahat, Panginoon, ng mga tatayo, maglilingkod sa iyo sa lugar na ito, we pray that you cover them with the precious blood of our Lord Jesus. Salamat, Panginoon, maging sa aming lingkod, Panginoon, na magdadala ng iyong mga salita. We pray, O God, that we will be encouraged by your word, O God, na tumimo sa aming mga puso ang iyong mga salita, Panginoon. Mabago ang aming mga buhay dahil sa iyong mga salita. Lalo ka pa naming makilala, Panginoon. And Lord, we also pray that our pastor will be encouraged by your word, O God. Salamat, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, O God. Lord, our purpose is to please you, O God. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami, Panginoon. Hindi po ang aming sarili, O God. Hindi po ang sino man, O God. Kayo po ang dahilan, Panginoon, kung bakit naririto kami. Kaya malugod ka sa amin, Panginoon. Malugod ka sa pagpupuri at pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, manguna ka po sa kabuuan ng gawaing ito. Be in control, O Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Lord. Touch mo po ang bawat puso namin, Panginoon. Malaya ka, Panginoon. Malaya ka sa aming buhay, O God. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Sino po dito yung pinagpala ng Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Sino po dito yung pinagpala at nagpapasalamat ngayong umagang ito? Amen. So sige po, tayo po ngayon ay sasayaw, aawit, at magpupuri ng sama-sama sa Panginoon. Sige po, hallelujah. Indak po natin ang ating mga katawan. Hallelujah.
sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Isa pa po. Oh, buhay ko na ang purihin ka, Panginoon. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Oh, minsan pa, Lord, buhay namin ang purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po, purihin natin. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Purihin natin ang Diyos na manlilikha. Purihin po natin ang Diyos na mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Salamat, hallelujah. Hallelujah. Salamat, ikaw ang aming Diyos. Salamat, ikaw ang aming malalapitan na Diyos. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Sige po, patuloy tayo sa presensya ng Panginoon. Idulog po natin ang ating mga puso ngayong umagang ito. Yalay po natin ang ating mga pagsamba na tanging sa Diyos lamang. Oh, rabakanda, rarabashiki, raraba. Hallelujah. Oh, charabash. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hindi po tayo umawit. Lord, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Minsan pa po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalika at sa'yo ay pumisan. Minsan pa, Lord, ang aming mga puso ay dinudulog namin sa iyo ngayong umagang ito. Oo, kami ngayon ay nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon. Hallelujah. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging Hallelujah. banal tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan
sa puso ko, Panginoong Jesus. Sige po, angkinin natin ito. Lord, maghari ka. Maghari ka sa church na to, Panginoon. Maghari ka sa bawat puso namin, Panginoon. Oo, maghari ka sa bawat buhay ng bawat isang narito, O Diyos. Oh, Jesus. buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, For the last time, Lord, maghari ka. Maghari ka nga, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sige po, angkinin natin to, Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Oh, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Oh, maghari ka, Diyos. Lord, maghari ka. Oh, maghari ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, inaangkin namin ang iyong paghahari sa aming mga buhay, Panginoon. Inaangkin namin ang iyong paghahari sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sige po, purihin mo na minsan pa, Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Lord. Sa iyong mataas na papuri, karangalan. Lord, ikaw ang mataas. Ikaw ang masamba, Panginoon, ng bawat isang narito. Oh, salamat, 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 salamat. Lord, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Oh, sa iyo ang kapurihan, Lord God. Ito ang aming mga awitin. Ito ang aming mga papuri at tangis sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O God.
Hallelujah, napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, maghari ka nga, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God, na narito. Hallelujah, pagharian mo ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, ikaw ang mataas. Ikaw ang mapapurihan sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, napakadakila ng dakilang pangalan, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, walang sawa kaming magpapasalamat. Walang sawa kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat sa iyo. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, paghariin mo ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, dahil tinawag mo pa po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord, para purihin ka, pasalamatan ka, O God, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, pakalinisin mo ang aming mga puso sa pagsambang ito sa iyo, Panginoon. Dahil ang Diyos na aming sinasamba ay napakabanal, napakalinis, kaya marapat lang ibalik namin sa iyo ng pasasalamat, pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Idisenyo mo nga ang mga pusong ito, Panginoon, na nakaayon sa iyong kalooban, O God. Hallelujah. Upang mapasaya ka namin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Nalulungkot ka, Panginoon, sa mga pusong hindi sumusunod sa iyong banal na kalooban, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Patuloy na i-bless mo ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, Lord. Maging puso namin ang puso mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tinawag mo po kami, Panginoon. Hallelujah, upang kami maglingkod sa iyo ng totohanan, O God. Hallelujah, Lord. Alisin mo ang mga hindi nakakalugod sa inyong banal na harapan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maging sa aming mga pananalita, sa lahat ng mga iniisip namin, sa lahat ng mga gawa namin na hindi nakakalugod sa inyong banal na harapan, O God. Patuloy na ikaw ang magkontrol dahil kontrolado mo lahat, Panginoon. Napakabuti mo, makapangyarihan ka na walang hindi kayang gawin, O God, na walang hindi kayang ibigay sa bawat sumusunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Mapapalad kami, Panginoon, dahil isa na kami sa mga pinili mo. Isa na kami sa mga hinirang mo, Panginoon. Kaya maglingkod kami ng totohanan sa inyong banal na harapan, O God. Hallelujah, Lord. Pagharian mo nga ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pag-isahin mo ang bawat puso namin, O God. Hallelujah, Lord. Alisin mo yung mga bahagi. Alisin mo yung mga kampi-kampi, Panginoon, sa lugar na ito. Dahil ang Diyos na ito'y banal. Hallelujah, Lord. Dahil ang lugar na ito'y banal, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos na aming sinasamba ay banal. Kaya, Lord, tulungan mo kami na magpakabanal din sa iyong banal na harapan, O God. Lord, sa loob at labas, Panginoon, ng church na ito, Panginoon, ikaw ang makita sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Magningning kami, Panginoon, sa lahat ng tao na nakakasalamuha namin, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang makita sa bawat isa sa amin, O God, upang maparangalan, mapasaya at madakila ang iyong dakilang pangalan, O God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O God. Patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Patuloy na ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang aming sandigan. Patuloy kaming magdepende sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil 100% hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami pagkukulangin, O God. Patuloy lang na panghawakan namin ang iyong mga pangako. Dahil ang iyong pangako ay purong totoo, Panginoon. Hindi katulad pangako ng tao, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ito'y napapako lamang, O God.
Kaya patuloy lang kaming magtiwala, manampalataya sa iyong magagawa, sa iyong kakayahan, O God, sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Lahat, Panginoon, ang aming dalangin ay amin nakamit, O God. Nagtagumpay na kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos ang gawain mong ito, Panginoon. Ikaw ang maranasan namin. Ang presensya mo lamang ang siyang manahan sa bawat puso namin, O God. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Wala ang katulad, O God. Maparangalan, mapapurihan at mapasalamatan ang iyong dakilang pangalan, O God. Sa iyo lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsambay. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ayan, makakaupo na po ang bawat isa. And good morning po. Ayan, good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday Worship Celebration this morning. I hope tayo pong lahat ay, again, lagi ko sinasabi pag tumatayo din ako dito sa harap, nawa nabigay po natin yung the best natin na pag-worship. No? Kanina, sa ating pag-aawitan, nawa nabigay po natin yung ating pinakamainam. Ayan, no? Salamat po sa Lord dahil Sunday again and last Sunday na po ng October, no? 2 buwan na lang ay matatapos na po ang taon ng 2023. Ayan, so welcome po muli sa bawat isa and welcome din po sa ating mga first time guests. Yan, ang mga first time po dito sa CCM Concepcion. Welcome po natin si Christina Nunag. Ayan, pwede po taas yung kamay natin. Ayan. Welcome po and Victor Quizon. Ayan, welcome po sa bawat isa. Ayan, ngayon po tayo dadako na sa ating pagbibigay. No po, sa ating tithes and offering. And tulad po ng lagi nating nire-remind, no po, ang pagbibigay natin ng tithes and offering po natin ay part ng ating worship sa Lord. Okay? So isa pong way po para mapapurihan ang Panginoon ay through giving back our tithes and offerings po, no, sa Lord. And I hope tayong lahat ngayon ay siguro yung iba na kapag bigay na kanina bago pumasok or yung iba magbibigay pa lang, no po. And even online, no, you can support po our ministry, no, CCM Concepcion through giving po, no. Kaya ngayon tayong lahat ay pag-pray natin yung mga kaloob po natin na yan sa Panginoon na magamit para sa kanyang kapurihan, magamit para sa pag-expand ng kingdom ng Lord dito sa lupa. Okay, sige po, inayang bawat isa na yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila sa oras na ito. Patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong mga pagpapala sa amin, Panginoon, at in-acknowledge namin ng lahat na meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo. Lord, lahat po ng pag-aari namin, especially yung mga finances po namin, kahit pinagtrabahuan po namin ito, Panginoon, o kahit galing sa mga businesses namin ito, Lord, ito'y galing sa iyo lahat. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, wala ang mga ito. Nawa, ganun po kami mag-isip, Panginoon. Ganun namin tingnan yung mga pagpapala namin para maibigay namin yung pinakamainam, maibalik namin sa iyo yung karapat dapat na ibalik na mga pagpapala mo sa amin, Panginoon. At ngayon, Lord, yung mga kaloob namin, Lord, meron na sigurong nagbigay kanina, ngayon o mamaya pagkatapos ng service, Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Nawa, Panginoon, lagi naming isipin na every time we give, Lord, ito nawa ay nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. May kasiyahan sa aming mga puso, sa aming mga binibigay na kaloob sa iyo, O Diyos, sa gawain mo, Panginoon. At lagi, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ang mga tithes and offering na ito ay magamit lamang sa pag-expand ng kingdom mo dito sa lupa, O Diyos. Salamat po, maghari kayo, maparangalan kayo, maitaas kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
katabi mo ngayon, good morning kapatid. Good morning. Amen. So, salamat po sa ating worship team. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ano po? At tayo ay muli nagtagumpay sa umagang ito. At tayo ay naririto at nagsiselebrate ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? So, ay, praise God. Medyo, ba't ganun po? Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin kahit ilang beses na. At napakaraming beses na. Pero, sige po, diretso po tayo sa message natin or sa passage po natin sa umagang ito. And let's read, 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Ayan. So, ito po yung verse natin para po sa Sunday na ito. Sabi po dito, may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflows. Ano po, sa Tagalog, sa hindi po natin sasabi dito, naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Ano po, so tayo po ay yumukot manalangin sa umagang ito. Father God, we thank you and we bless you, God, sa iyong kabutihan sa aming buhay. At sa buong linggo na kami iningatan mo, Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong habag at biyaya sa amin. You have sustained us, God, for the past few days, Panginoon. And right now we are here because of your grace. Lord, right now we are here because of your love for us, Panginoon. And kami rin ay naririto, Panginoon, dahil sa aming pag-ibig sa iyo, O God. Kaya kami po, Panginoon, nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, ng biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin sa buong linggo. And Lord, salamat sa umagang ito na muli kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Lord, we pray for you to open our hearts and our minds, Panginoon, and to truly receive, Panginoon, yung mga salita mo na may kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon. Bless your word this morning. Bless me, Father God, and be with every one of us, Panginoon. And ibuhos niyo po ang karunungan, katalinuhan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang verse po natin is isa lang. Napaka-short, very short and simple, straightforward. At ito po ay liham, no? Ito po ay isa sa mga or isang part ng liham ni Apostol Pablo sa sa church ng Thessalonica. And dito po nabanggit niya doon sa prayer niya sa Tagalog po. Sabi dito, naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. So this is Paul's prayer for the church of God in Thessalonica. And napakaganda po ng panalangin niya. Kasi ang sabi niya dito, pag-umapawin, pag-umapawin, pasaganain ang alin po ang pag-ibig sa isa't isa. Amen. Kaya nga po yung welcome song natin kanina is Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Sana po, minimin po natin kanina yung kanta habang kinakanta natin at kinakamayan po natin yung ating mga kapwa, mananampalataya. And sabi ko nga po, napakaganda ng panalangin na ito. And I hope na meron po sa atin, I hope actually po na lahat tayo ay nananalangin ng kagaya ni Paul para sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi lang po para sa gawain ng Panginoon, kundi siyempre po sa gawain ng Panginoon ay nandun po yung ating mga kapwa, mananampalataya. And sa magawain din po ng Panginoon, minsan po ay or in our daily lives, we encounter people na unbelievers. Kaya po sabi dito, or hindi pa mananampalataya. And Paul placed an emphasis dun po sa salitang sa lahat ng tao. Hindi lamang po sa kapwa natin mananampalataya. Amen.
Amen po ba? Amen. Dapat po, nagpipray tayo, pinapanalangin din po natin na na mag-umapaw sa pagmamahal sa loob po ng simbahang ito. Amen. Dito po, sa loob ng simbahang ito ay mag-umapaw at mag-overflow papunta po sa labas. Doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Maranasan nila, maramdaman nila, or makita nila ang pagmamahalan po natin o pag-iibigan natin bilang mananampalataya. Ano po? So, yung title po muli ng series natin for this month, and I believe this is the last part po ng series na ito for this month, is Committed Life. Ano po? Committed Life Overflowing in Love. Ano po? Kaya po ito yung verse, ano po? Overflowing in love. Sinabi po dito ni Apostle Pablo, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Ano po? Ibig sabihin, Paul and his fellow leaders of the church, ano po, they have set an example for the church to follow pagdating sa pagmamahal sa kanilang kapwa mananampalataya at sa lahat ng tao. Ano po? So, muli, sana lahat po tayo ay nananalangin ng kagaya nito. And sabi ko nga po, even not just, to our fellow believers, but even to those people po, na maaring who disagree with us, let us still express, yung pagmamahal, or i-extend po natin yung pag-ibig sa kanila. Basahin ko lang po mabilis yung Matthew chapter 5 verse 43. Sabi po dito, you have heard the law, that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies. Si Jesus po nagsasabi nito, no? But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. And tuloy pa po natin sa verse 46 and 47, if you only love those who love you, what reward is there for that? Amen. Even corrupt tax collectors do that much. Mga corrupt pala, nagmamahal din na nagmamahal sa kanila. And if you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Amen. Even pagans do that. Lahat po tayo kayang mahalin yung taong nagmamahal sa atin. Amen. Wala pong kahirap-hirap mahalin yung taong nagmamahal sa atin. Pero there is a challenge to love those people who disagree with us, with our ideals. Yung ating pong pananampalataya, who doesn't agree with our principles and our faith. Napakahirap. Mahirap pong ibigin. Kaya binigyan diin ni Apostol Pablo yung salitang at sa lahat ng tao. Not just to our fellow believers. There is a challenge, pero naniniwala po ako, kaya. Amen. Kaya nating mga mananampalataya na nagmamahal sa Diyos. Amen. Wala po ata nagmamahal sa Diyos dito. Amen. Ayan. So, yun lang po muna, binigyan ko lang po muna ng emphasis do sa part na yun, pagdating po sa ating pagmamahal sa kapwa. Because most of us might have focused too much of our time and our strength sa pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya, pero nakakalimutan na natin na meron pa po palang mga tao sa labas o mga taong hindi natin nakakasama sa loob ng simbahang ito. Minsan nga, tao sa loob, mga kasama po natin sa loob ng tahanan natin. Sinasenya sana po ako magdahan-dahan. Pag ganito po kasing medyo umiinit yung napapabilis po yung pagsasalita ko. So, sige po, slowly. So, kahit po dun sa mga kasama natin sa bahay, minsan hindi po natin sila kasamang maglingkod sa Diyos. Amen. And we have more reason po para i-extend natin yung pagmamahal na nare-receive natin dito. And i-extend natin pagdating natin sa bahay. Pag di po pag-uwi natin ng bahay, galing ka ng simbahan, pag-uwi mo ng bahay, ano ba yan, ang kalat-kalat na naman. Wala man na naghugas ng plato. Parang ako po yun. Even in the simplest, in the simplest form of love, i-extend natin
Huwag po natin ipagdamot yung pag-ibig na ito. Kaya po, napakaganda po kasi, pag-uusapan po natin this morning is yung example na sinet ni Apostol Pablo sa simbahan ng Thessalonica, kung paano po niya minahal. Paano po niya minahal yung simbahan. And this example po ay nag-cause para lumago yung pananampalataya ng mga miyembro ng simbahan. At hindi lang po lumago yung kanilang pananampalataya, lumago at lumawak po ang gawain ng Diyos. Amen. And yun po yung goal natin. Kasi for this year, ano po yung theme natin? It is growing, together and going together. We don't just aim to grow together, but we aim, for us to go together, to go and make disciples. Amen. And praise God. And again po, so in this prayer ni Paul, yung challenge this morning sa message po na ito is matuto po tayong manalangin ng kagaya ni Paul, desiring na mag-umapaw yung pagmamahal sa loob ng simbahan. Amen. Mag-umapaw po dito, hindi lang dito, kundi sa atin mismo, personally, individually, and for this love to overflow sa lahat po ng tao na nakakasama natin, nakakasalamuhan natin sa bawat araw. And dahil po dito sa challenge na ito or sa hamon na ito ng message this morning, basahin po natin yung verse na tuturo po sa atin kung paano nga ba inibig, matutunan natin kung paano nga ba inibig ni Apostol Pablo ang simbahan o ang gawain sa Thessalonica. Sabi po sa 1 Thessalonians or unang Thessalonica, chapter 2, verse 8. Yan. Sabi po dyan, kita yung verse. Sabi po, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Muli, basahin ko lang po. Dahil sa laki, remember, we are trying to learn the example na sinet ni Apostol Pablo pagdating po sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Sabi po dito, sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita. Not just to teach and impart the Word of God, but to offer themselves as well. Sabi niya dito? Kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Sacrificial love. Si Jesus po is the greatest example of sacrificial love. Amen. And ito pong example ni Jesus ay ginaya ni Paul. Di lamang sa mga mahal niya sa buhay, but to the church, even to the church, even sa gawain ng Panginoon, buhay ang ihahandog namin, sabi niya. At ang nakikita ko po dito is hindi lamang sila nangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang sila namuhay ng puro salita, kundi pati sa gawa. Amen. Pati po sa gawa. Kasi ang naging resulta po ng pagmamahal o ng pag-ibig ni Apostol Pablo sa gawain ng Diyos ay ang paglago po ng pananampalataya ng members of the church. Alam niyo po ba yung sinet na example nila Apostol Pablo, kung babasahin po natin yung simula verse 1 ng Thessalonians hanggang chapter 1 hanggang chapter 3, just for this message, pwede po nating basahin yon pagdating natin sa ating mga bahay. Basahin niyo po, napakaganda. Yung sinet pong example nila Apostol Pablo is sila ay namuhay na gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. At sa kanila pong pagpapahayag o pangangaral ng salita ng Diyos, sinikap nila na hindi sila maging sakit ng ulo ng kahit na sino man habang sila ay nangangaral ng salita ng Diyos.
Sila po ay namuhay, sila po ay nagtrabaho, sila po ay kahit na sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, nagtrabaho sila, nagpagal sila, para hindi sila maging pabigat sa kahit na sino man, hindi sila maging sakit ng ulo ng sino man, habang sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. And alam niyo po ba na itong example na ito ay ginaya din po ng church ng Thessalonica. And basahin po natin yung chapter 1 verse 7 to 9 ng Thessalonica para makita po natin yung evidence ng sinasabi kong ito. Ano po? Sabi po doon sa verse 7, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia, sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Amen. Ang sarap po pakinggan that this church became an example. Ano po? Hindi lamang pagdating sa kanilang yung mga tungkol sa katuruan, tungkol sa Diyos, kundi pati po yung kanilang pananampalataya ay na ipapamalita, na balita din sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangang magsalita pa daw sila tungkol dito. Sunod po. Sabi po dito, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ito po yung naging resulta. Amen. Ito po yung naging resulta. And I believe po, in this result, para po magkaroon ng ganitong klaseng result, ano po yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, yung ating pagsusumikap, then it requires commitment. Ano po? Commitment. Yan nga po, we are talking about a committed life that is overflowing in love. Assess po natin yung ating mga sarili ngayon. Am I overflowing with love? Or am I overflowing with anger? Or am I overflowing with inis? With yamot? Assess po natin yung ating mga sarili. Are we overflowing with love already? Amen. And I believe we are filled with love, with the love of Jesus. Ano po? And ang prayer po natin sa umagang ito is for this love to not just be there, for us to not just be filled, but for us to overflow sa pagmamahal. Ano po? Sa pag-ibig. Ang sinet po na example ni Apostle Paul is to live among the believers and all the people around him overflowing with love. Amen. Namuhay po siya na nag-uumapaw sa pag-ibig. And this is a serious topic po, yung pagmamahal natin sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapwa. At sa tindi po ng pagmamahal ni Pablo sa mga kapatiran, napakaganda po ng example na ito, and I hope and I pray na tayo po bilang members, bilang workers, bilang leaders, ay ma-adapt po natin yung desire na ito. Yung puso po na nagmamalasakit sa yung pagmamahal ay ini-extend po ng maigi not just to the fellow believers. Misa po naisip ko, what if mag-share po ng gospel dun sa mga yung mga palaboy or yung mga pakalat-kalat, they are in their right minds. They have families. And may pumasok sa isipan ko, baka masayang lang. And ni-review ko po yung sarili ko. Nakakahiya sa Panginoon kung iisipin kong sayang kapag nag-share ng gospel sa kanila. Because everyone needs to hear the gospel. And in order for us po to have that compassion, we have to be overflowing with love.
hindi po tayo dapat maging selective dun sa inaabot ng salita ng Panginoon. Sometimes, ganado lang tayo mag-share ng salita ng Panginoon when people agree with us, when people are nodding to every statement that we speak. Nawa po, makita natin yung essence ng message na ito ni Paul in his letter, for that love should overflow sa atin pong mga buhay. Ano po? And as workers, leaders, and members of this church, let us love po. Let us love like Paul did and love like Jesus did. Ano po? Magkaroon po tayo ng pagmamahal na kagaya nila pagdating po sa gawain ng Panginoon at pagdating po sa lahat ng tao. Ngayon po, hingi tayo ng tulong sa salita ng Diyos. Ano po? Patungkol naman po sa kung paano ba natin ma-achieve po yung ganitong bagay, yung ganitong pagpapangarap, ganitong pagmamahal para sa gawain ng Panginoon. Let's all read 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ano po? Sabi po dito, yung ano po muna, yan, sabi po dyan, kaya nga, ano po, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, ano po, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao. I repeat po, let me repeat that. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. You know how they were able to, how the church of Thessalonica was able to achieve ano po, a remarkable growth in their ministry. How Paul was able to set a great example po ng pagmamahal sa gawain ng Diyos at sa lahat ng tao. It is because they received the Word of God as it is truly coming from God Himself. Parang hirap po tanggapin ang salita ng Diyos kung ang paniniwala po natin na kapag sinishare ang gospel, pag sinishare po ang salita ng Diyos, kapag pinangangaral po ito, ay sabi lang naman ni Pastor Jager yan, ay sabi lang naman ni Pastor John yan, ay sabi lang naman ni Pastora Mercy yan, ay si ano lang naman nagsabi niyan. Ang hirap po paniwalaan ang salita ng Diyos kung ganun po yung paniniwala natin. Pero kung lubusan po nating pinaniniwalaan na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, hindi po mahirap para sa atin ang sumunod. Amen. Hindi po mahirap sa atin magbigay. Amen. Hindi po mahirap sa atin na maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi po mahirap sumunod kapag pinaniwalaan natin that this word is the word of God. But sometimes, sometimes we fail to see, we fail to acknowledge that the Bible, kapag pinangaral, it is the Word of God. Pero I believe po na tayo, when we listen to the Word of God and in-acknowledge po natin, kinalala natin na ang salita ng Diyos ay salita nga ng Diyos, then, marami po kaming kasama siguro mag-Bible study sa Lawi. Marami siguro kaming kasama mag-Bible study sa, marami siguro kasamang nag-evangelism. Marami siguro pong kasamang nagmi-mission. Marami po siguro nagvo-volunteer. Marami siguro nagsusumikap mag-aral ng instruments. Siguro marami din nagvo-volunteer na sumalik kay Kuya Marion para panatiling maganda yung church. Committed life. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, committed life. Hallelujah. A committed life. Loving the ministry and loving everyone. Ano po? Pagmamahal sa gawain. Over
flowing love. Maging buo po yung pananampalataya natin. I repeat po, ulit-ulitin ko. Maging buo yung pananampalataya natin na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God is the Word of God. Hallelujah. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan na ito salita ng Diyos, wala po, hindi po tayo lalago bilang mga mananampalataya. Mahihirapan po na lumago ang gawain ng Panginoon. Amen. And lastly po, ito po yung ating conclusion for this morning. And dito po, I just want to elaborate on this. Kasi po, yung prayer po ni Paul, balikan po natin yung 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Yan. Dadahan-dahan po ulit ako at medyo na-hyper na naman ang aking dibdib. Ayan. So, sabi po dito, may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflows. Amen. And sometimes, when we hear our pastors or our leaders pray like this, ano po, minsan pag naririnig natin yung pastors natin or leaders natin, prayer leaders, intercession team, minsan when we hear them pray this, parang nararamdaman natin na maybe love is lacking. Nagkukulang na ba ng pagmamahal, Lord? Nagkukulang na ba ng pagmamahal sa church na ito? Hindi po. Actually po, napakaganda kasi yung cause, or Paul is saying this prayer not coming from a negative cause. Ano po, sinasabi niya yung panalangin niya ito hindi dahil sa nagkukulang sa pagmamahal o pag-ibig po ang simbahan ng Thessalonica, but he is saying this prayer because he sees, nakikita niya yung result ng pagmamahalan ng mga mananampalataya. Nakikita niya. And isipin po kaya natin, gaano po kaya kasarap para sa isang pastor ng isang church na manalangin na, Lord, pasaganain mo at pag-umapawin mo pa ang pagmamahal, ang pag-ibig sa simbahang ito. Dahil nakikita ko, Lord, na yung pag-ibig nila sa isa't isa, yung kanilang malasakit sa gawain ng Diyos, ay nagkukos na lumago ang kanilang pananampalataya at lumawak at lumago din ang gawain ng Diyos. Ang sarap siguro sa pakiramdam ng pastor natin, no? Kung ganun yung prayer niya. Lord, kanyaman! Ang sarap po. Alam niyo, napakasarap na nakikita po na hindi lamang basta yung paglago ng church, yung pagdami po ng members ng church, that's God's will. Amen. And I believe this prayer po ni Apostle Paul, it is also God's will. Ano po? Sabi po ng Panginoon, di ba? Na for us to love our neighbors as ourselves. And sabi po dito, mag-umapaw pa. Sabi po sa prayer ni Paul, mag-umapaw po yung pagmamahal, yung pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. And growing together, requires us to work together, committing ourselves, to loving one another with the love of the Lord, to achieve the growth that God wants for this church. Amen. Nangangarap po ba tayo para sa simbahang ito? Nangangarap po ba tayo para sa kapwa natin mananampalataya? That is loving each other. Sabi po doon, ang pagmamahal natin sa isa't isa. Nangangarap ba tayo para sa isa't isa? Mangarap tayo para sa isa't isa. When we see one succeeding, let us celebrate with them. Amen. Mangarap po tayo para sa isa't isa. At mangarap po tayong lahat para sa gawain ng Panginoon. Ano po?
Nawa po, ma-adapt natin yung pagmamahal sa gawain ng Diyos, kagaya kung paano minahal ni Apostol Pablo ang gawain sa Thessalonica. This is just an example at napakarami pa po, actually, napakarami pang example sa Bible at kagaya po nitong kwento, na marami pa po tayong pwedeng matutunan. Ano po? Let us continue to commit ourselves, ano po? To loving each other, loving one another, and everyone around us. Mangarap po tayo para sa simbahang ito. Mangarap po tayo para sa ating kapwa. Mangarap po tayo sa gawain ng mga pastors natin, mga workers po natin, yung worship team, para po sa ating production team. May creative team pa ba? Meron pa. Creative me pa rin ba yon? Creative team of 2. So, nawa po, I believe we are all blessed with different talents, ano po, with amazing talents, our artistic talents, yung musical talents, or ministry, ano po, yung paglilingkod sa Panginoon. Nawa po, let us grow together and go together and make disciples. Amen. So tayo po yung manalangin sa umaga. Para lang po sa word. Father God, we thank you and we bless your name for the life of Paul, Panginoon, na you have used his life, Panginoon, to set an example kung paano po ba namin mahalin ang gawain mo, O Diyos. Kung paano ba namin mahalin ang isa't isa bilang mga mananampalataya at paano po din namin, God, mag-overflow sa buhay namin yung pagmamahal, not just to our fellow believers, but even to those, Panginoon, who disagree with us, to those who persecute us, Panginoon. And i-extend namin yung pagmamahal sa kanila at makita nila ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos. God, salamat. Thank you for this message, Panginoon. And thank you for being with us, God, as we listen to your word. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba dahil sa iyo lamang ito nararapat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige po, tumayo na po tayong lahat ngayong umagang ito. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Di pa tapos. Maging sino ka man. Kasi ganyan nagmahal si Jesus. Minahal niya tayo kahit sino pa tayo, kahit ano pa yung nakaraan natin, minahal niya tayo. At yan ang kanyang greatest commandment. Amen? Yan ang pinakadakilang utos ng Diyos, na tayo ay magmahalan sa isa't isa. Kaya patuloy nating ipakita yan. At kapag tayo ay itinutuwid, mahal ba tayo? Hindi. Mahal pala tayo eh. Bakit yung iba nagagalit pag tinutuwid? Mahal pala naman pag tinutuwid. O hahayaan ka na lang na mapahamak. Di ba? Ganon si God. Ganon si God. Hindi man ang inyong mga pastor ang magtutuwid. Si God, tinutuwid niya kayo sa inyong sariling sa inyong sariling puso. Kinakausap niya tayo, mali itong ginagawa ko. Dapat marinig niyo yon. At pag narinig yon ay talagang gawin. Hindi na kailangan may magsabi pa sa atin. Ituwid na natin mismo ang ating sarili sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos. At gusto niya, ang makita sa atin ay ang pagmamahal. Amen. Kasi, ang sabi ng Bible, diyan daw tayo makikilala kapag tayo ay nagmamahalan. Because God is love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, malalaman po ng mga tao, tayo ay nagmamahalan at tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Magpe-pray po tayo ngayon. At ang ilan sa mga ipagpe-pray natin ay ang magiging eleksyon bukas. At marami tayo mga kapatid na nakikilahok sa eleksyon. At hindi ko na po babanggitin lahat kasi baka may magtampo
pagka hindi ko nabanggit ang pangalan niya. So, may mga iba't ibang barangay din tayo na kinabibilangan. At yung iba sa akin ay nalaman ko kung sino yung kanilang mga gusto, pangarap na mahalal bilang tagapanguna ng barangay. At nasa listahan ko po lahat yon, pero hindi ko na rin babanggitin sila sa pangalan. Kasi nga baka pag may na-miss ako sa mga pangalan nila, nako, baka hindi na ako makababa dito ng maayos. Kaya tayo po ay magpe-pray muna para sa mga salita ng Diyos, para sa eleksyon bukas, at para sa ating gawain. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos. God, salamat sa buhay ni Pastor J. Gar, o God. Minsan ay maaring may mag-question, saan ba nag-aral yung pastor na yan? Saan ba nag-graduate ng Bible School yung pastor na yan? Hallelujah, God. Lord, nawa, ang makita nila ay yung kanyang gawa, hindi yung kanyang diploma. Ang makita nila yung kanyang puso, yung kanyang malasakit, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang compassion, Panginoon, yung kanyang pagsisikap na kahit siya ay pagod at puyat, pupuntahan niya yung malayong lugar para gawin ang gawain mo. Yun ang mga tunay na lingkod mo, Panginoon, na hindi kailangan na maging Doctor of Divinity para matawag ng kagalang-galang. Hindi kailangan magkaroon ng reverend sa pangalan para siya ay maging legit, Panginoon. Lord, bless Pastor J. Gar, o God, sa kanyang paglilingkod sa iyo. Nakita namin ang kanyang puso, nakita ko ang kanyang puso, kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa mga tao, Panginoon, lalo na doon sa lawi na kanyang pinupuntahan. Hindi lang pagod, puyat, magdamag siyang nagtatrabaho, pero pumupunta sa iyong gawain. Hindi lang yung kanyang katawan, kundi pati ang kanyang bulsa, Panginoon, ay ginagamit niya para sa ministry mo. I-bless mo ang kapatid na ito, Panginoon, lalo mo pang iangat ang kanyang paglilingkod sa iyo. Nakita ko rin ang kanyang pusong nagpapasakop, ang kanyang pusong nagpapakumbaba, ang kanyang puso na kasabay ng puso ng pastor. Hallelujah. Naintindihan ang puso ng pastor. Alam ang kalagayan ng pastor. Hayaan mo, God, ma-enjoy niya ang mga responsibilities, Panginoon, sapagkat ang totoo, O God, ang paglilingkod sa iyo ay hindi lang responsibility, ito'y privilege din. Pribilehiyo, Panginoon, na kami ay napakalapit sa iyo. Napakalapit sa iyo. Na kami kinakausap mo para sa gawain mo. Lord, maranasan niya ang mga ganitong bagay. Kausapin mo siya tungkol sa mga gawain ginagawa niya. Kausapin mo siya sa mga ministry na kanyang pinangungunahan. At hayaan mo, O God, ang iyong Espiritu Santo ang lubusang mag-guide sa kanya. Bless mo ang message na kanyang dinala ngayon. Nawa, malaman nga at maintindihan naming lahat na salita mo ang kanyang dinala. Siya po'y tagapagsalita lamang. At para sa mga nakinig naman ng iyong mensahe, Panginoon, at ako'y naniniwala, 99.9% na narito, naniniwala na ang dineliver ng pastor na yon ay mga salita mo, Panginoon. Tatanggapin namin yon, ipapamuhay, at makita sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Dalangin na rin namin ang barangay election bukas, Panginoon. May mga kapatid kami sa Jepmin, sa San Vicente, O God, sa Parulong, O God, sa Dungan, at sa bawat barangay na kinabibilangan ng mga narito ngayon. May mga kabataan kami sa Green Village din, Panginoon, na humahabol din na bilang mga tagapanguna ng barangay. Panginoon, kilala namin sila pero ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila. Amin pong dalangin, Panginoon. Hallelujah. Yung mga kilala nyo, banggitin nyo sa panalangin. Hallelujah. At kahit hindi ko sila banggitin dito, banggitin po ninyo personal nilang pangalan. At hilingin nyo sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo, Lord. Lord, if it is your will, pabayaan mong manungkulan ng kapatid na ito. Pabayaan mong manungkulan sa aming barangay ito, Panginoon. Pabayaan mo, God, kilusin mo ang mga puso ng mga tao. Lord, kilusin mo ang mga puso at isipan ng mga taong boboto na isama itong aming kapatid na ito. Isama itong taong ito
na mayroong pangarap na maglingkod sa barangay. Marami pong salamat, O God. Nagtitiwala po kami, O God. Nagtitiwala kami sa iyo, sa iyong sovereignty, na ikaw ang naglalagay, Panginoon. Hindi talaga kami. Ikaw ang naglalagay ng mga pinuno ng barangay, ng bayan. Hindi kami. Kaya kung gusto mo siyang ilagay, walang makakapigil, Panginoon. Kaya mong kilusin ang puso ng mga bumoboto. Kaya mong kilusin ang kamay, ang isipan, para isulat, O God, ang gusto mong mahalal. So we pray, O God, pangyarihin mo ang banal mong kalooban. Nagkakaisa kami sa pananalangin. Pangyarihin mo ang banal mong kalooban sa pagkakataong ito bago dumating ang eleksyon, Panginoon. Ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ng mga kandidato. Maraming salamat, Panginoon. Lubusan kami nagtitiwala at magpapatuloy pa rin kami sa pananampalataya. Kahit anong mangyari sa eleksyon bukas, magpapatuloy pa rin kami na ikaw ang aming pagtitiwalaan at ang kalooban mo ang pangyayarihin mo, Panginoon. Sabi ng Biblia, kayo ang naglalagay ng mga pinunong bayan. Galing sa inyo, O God, ang desisyon, Panginoon. Never na manggagaling sa amin. In Jesus' name we pray and we believe, O God, na ang iyong pasya ang mangingibabaw. Marami pong salamat, O Diyos, maging sa aming gawain ngayon, sa UJF Fellowship, sa mga gawain pamamayang hapon, sa Dungan, sa Jepmin. Dalangin ko ng pagpapala, Panginoon, ng mga gawain ito. Dalangin ko ng pagpapala, O God, ang mga anak mo na nakarating ngayon, na nagpasya pumunta rito para sumamba sa iyo. Lord, yung iba pagod, yung iba puyat, pero pinili pa rin pumunta rito. Dalangin ko minsan pa, siya at ang kanyang buong pamilya, O God, ay lubusang makakilala sa iyo. Siya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ay lubusan, O God, na maranasan ang biyaya ng kaligtasan. Siya at ang kanyang buong pamilya, Lord. Pag-pray po ninyo inyong buong pamilya ngayon, bago tayo magwakas. Lord, ang tatay niya, ang nanay niya, ang kapatid niya, ang anak niya, Panginoon. Lord, we pray. Ako at ang aking pamilya, Lord, makaranas ng biyayang ito ng kaligtasan. Makaranas ng biyayang ito ng pagliligtas na nanggagaling sa iyo. We pray, Lord God. We pray, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Malaking pag-asa namin, Panginoon, dahil tumutugon ka, sumasagot ka, nakikinig ka sa mga panalangin namin. Salamat po, Panginoon. At para sa message kanina, bilang nagmamahal, ialay nawa namin ang aming mga buhay, mag-commit kami ng buhay, magbigay kami ng mga oras para tumulong sa mga gawain mo, makibahagi kami sa pagtatayo ng iyong kaharian sa lugar na ito, Panginoon. Sapagkat, O God, hallelujah, ang puso namin, O God, hallelujah, ay tinitirhan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ay tinanggap namin bilang Panginoon tagapagligtas. Mangyari, O God, ang plano mo. Mangyari ang kalooban mo. Mangyari ang iniisip mo sa gawain ito ng CCM Concepcion. I-bless mo ang lahat ng mga gawain ito at ang mga gawain ibibigay mo pa, Panginoon. Pagpapalain mo itong lahat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagalingin mo rin ang mga may karamdaman namin, mga kapatiran, Panginoon. Ano man ang kanilang karamdaman, patuloy mong hipuin. Bigyan mo, Panginoon, ng kaginhawaan, O God. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan mo ng pananampalataya na sa tulong at biyaya mo, mabubuhay pa kaming lahat ng matagal at malayo kami sa karamdaman at kahirapan. Malayo kami, Panginoon, sa mabibigat na mga pagsubok, O God, at kami maging mapagtagumpay. Salamat sa iyo, O God. Salamat sa iyo. Sige po, itas natin ating kamay. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng pagpapalang kagalingan. Pagpalain ka ng pisikal at material na pagpapala. Pagpalain ka ng masaganang biyaya ng Panginoong Jesucristo. At ang pag-ibig ng Diyos ay mag-umapaw sa kanya-kanyang puso ng bawat isang narito ngayon. At maging sa mga nanonood sa aming online streaming, Lord, mag-umapaw ang pag-ibig mo sa bawat isa. At sa lahat, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay maranasan hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay
time, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Punuin mo ng pag-ibig ang iglesyang ito. Punuin mo ng pag-ibig ang iglesyang ito. Punuin mo ng pagmamahal ang bawat individual. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. See you next Sunday po.